Ayan, so bago natin ipalabas ang failure na to, redirection lang pala. So ito yung ginagamit kong camera, action camera, Insta360 X5. So bali ito ay Mini Pro, DDPI Mini Pro, at saka yan naman ay DDPI Z40. So ito siya. Yung Z40, ito yan. Ito maliit lang, no? Maliit lang. Tapos ngayon ito namang Mini Pro na to, medyo malaki lang siya ng konti. So ako nang bahala diyan kung paano ko siya tinago, no? So ganito lang, Z40 at saka Mini Pro at saka ito ang ating Insta 360. Ayan, makikita nyo dito kung gaano kalinaw to. So ito yung gagamitin ko sa vlog. At saka yung pang-editing ko, ito sama ko na to. Ginagamit ko pang-edit ito. Yung ito napaka-smooth kasi kaya nagustuhan ko itong Huawei MatePad 11.5S. So ito yung ginagamit ko pang editing sa aking mga video. So ito may nag-comment dito sa post natin nung nakaraan yung picture na throwback 2016 na sabi niya ay, "Good morning idol, ang tingin ko sa iyo sa mga vlog mo ay isa kang tao na hindi galing sa hirap. Nakita ko sa post mo na dumaan ka rin pala sa boundaryhan ng sasakyan. Nakaka-relate ako dyan kasi ngayon nangangamuhan din ako. Ang akala ng iba ay galing ako mayaman ako." Kasi yung channel ko Don Bertos TV, so sa pangalan pa lang ng channel ay Don, akala nila Don na Don talaga, mayaman talaga, pero hindi po. Galing po tayo sa hirap, no? Galing po tayo sa yan, hirap. Marami po tayong hirap na pinagdaanan simula pa nung nagpunta ako dito sa Maynila. Ako po ay tubong Mindanao, so nakipagsapalaran po ako dito sa Luzon. Gusto nyo ba ng kwento? Ito ang kwento. Akala ng iba, madali ang pinagdaanan ko. Akala nila, hindi ako laki sa hirap. Sana ma-inspire ko kayo sa kwento ko. Kung paano ako nakarating dito sa pagdadrive, sa pagbablog, at sa pagpapasaya ng maraming tao. 2006 nung nakipagsapalaran ako sa Maynila, hindi para yumaman, kundi para makatulong sa magulang. Masaya ang Maynila. Maraming tao, maraming trabaho, bago sa paningin, at hindi kasing ingay sa probinsyang kinalakihan ko. Nagtrabaho ako sa Divisoria. Sa sobrang saya, hindi ko akalain nakabuo na pala ako ng isang pamilya. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng tapang ko. Ang alam ko lang, kailangan kong lumaban. Kwento na ng buhay ko to Sige, tuloy ba natin yung kwento? Sige, tuloy nang malaman ng iba. Marami din akong pinasukang trabaho sa Metro Manila. Naging dishwasher, factory worker, at naging pahinante sa truck. Mababa lang ang sahod kaya hindi sapat. So kailangan kong mag-level up. Kaya habang pahinante ako, natuto akong magmaneho. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Hanggang sa pinasok ko na talaga ang pagmamaneho taong 2009, kamay sa manibela, mata sa kalsada. At 2011 naman nang maging taxi driver na ako. At taong 2015, pinasok ko ang mundo ng TNBS. Araw-gabi sa kalsada, puyat, traffic, at pagod. Sipag at tiyaga lang ang puhunan ko, pero minsan kahit gaano ka kasipag, may hangganan din ang katawan. Tinamaan ako ng anxiety at panic attack. Kaya simula nun, hindi na ako makapagmaneho ng maayos. Madalas akong kinakabahan at nanginginig ang aking katawan. At may mga gabi rin na parang gusto ko nang sumuko. Kaya nagplano akong mag-abroad noong 2018. Nag-aral ako ng Korean language para sa isang exam. At makapagtrabaho sana sa Korea at doon ituloy ang laban para sa pamilya. Eto ang masakit. 2 beses akong nag-exam, 2 beses akong bumagsak, parehong beses
1 point lang ang kulang. Sobrang lapit ko na eh. Pero hindi pa pala sapat. Hindi lahat ng talo, katapusan. Minsan, direksyon lang pala. Dahil ayaw sa akin ng Korea, ako na lang ang magpapanggap na Korean. Habang nagdadrive ako, nagko-content ako. Nagpapanggap akong Koreano, nagpa-prank ng pasahero para sumaya sila sa traffic at para malabanan ko na rin ang sarili kong takot. At eto na nga, nagbunga na. Nagkaroon na akong negosyo. Kung dati ako ay nagba-boundary, ngayon ako na ang nagpapa-boundary. At super saya ang family. Pero sa tingin ko, ito talaga yung plano sa akin ni God. Kasi 2 beses akong nag-take ng Korean exam eh. Pero hindi ako nakapasa. Masakit, oo. Kasi pinaghandaan ko, pinangarap ko. Pero habang iniisip kong bakit ganon, may napapansin ako. Nung nagsimula akong mag-Korean content, biglang dumami ang followers at subscribers ko. At mas maraming taong nag-connect sa akin. Doon ko naisip, baka hindi talaga ako para sa Korea. Baka ang plano ni God, hindi ako dalhin doon, kundi gamitin ang Korean language na natutunan ko para magpasaya ng iba. Minsan, akala natin failure, pero redirection lang pala. Hindi lahat ng hindi nangyayari ay talo. Minsan, simula lang pala ng mas malaking plano. Hindi naman natin kailangan maging perpekto para magtagumpay. Ang kailangan lang natin, maging matatag. Hindi lahat ng sugat nakikita. Hindi lahat ng laban maingay. Pero kung patuloy kang lalaban, darating ang araw na ang kwento mo mismo ang mag-i-inspire sa iba. Kaya ikaw, kung pakiramdam mo ngayon, nahuli ka, napapagod ka, or paulit-ulit kang natatalo, tandaan mo ito, hindi ka nahuli, hinahasa ka lang. Yang hirap na pinagdaanan mo ngayon, yan ang magiging kwento ng tagumpay mo bukas. Kung kinaya ko, abay syempre, kaya mo rin. Uy, grabe yung kwento ng buhay ni Don Bertos TV. Well, totoo yun. 100%. Kwento ko talaga ng buhay ko yun. Kaya, Lord, maraming salamat na dinala mo ako dito. Hindi man ako para sa ibang bansa, kundi dito ako sa mas masayang pamilya. Maraming salamat po sa mga taong nag-connect sa akin, kumonekta sa aking mga videos, sa aking YouTube, sa aking Facebook, TikTok. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kita-kita tayo sa kalsada. Kamsahamnida. Believe in your success, you'll find your way. With every challenge, you'll seize the day.